Nang maisip, agad na nagtungo si Luzeng sa Baie Commercial Plaza, ang pinakamagandang lugar sa gitna ng lungsod, para hanapin si Hiling Su. May nakasabit na karatula ng mga gamot na lingsheng sa tapat ng botika ng Rengsintang. Isang matangkad na figura ang pumasok mula sa labas ng pinto. Ang salesledi, na isang estudyante na mahigit 20 taong gulang at ilang araw pa lang nagtatrabaho, ay may bakas pa ng pagiging baguhan sa mukha. Nagmamadali siyang lumapit at bumati, "Magandang araw po, sir. May maitutulong po ba ako?" Hindi natapos ng salesledi ang kanyang sasabihin dahil napako siya sa kinatatayuan niya. Nakatitig siya sa lalaking nasa harapan niya, isang binata na may matangkad na pangangatawan at balanse ang proporsyon. Mahahaba at mapuputi ang kanyang mga daliri, bahagyang mahaba ang itim na buhok, at ang kanyang kutis ay makinis na parang jade, na tila nagliliwanag. Nakasuot siya ng simpleng damit at basta na lang tiningnan ang loob ng tindahan, dahilan para maalala ng salesledi ang mga gwapo sa pabalat ng mga nobelang romansa. Ipinangako niya sa sarili na hindi pa siya nakakakita ng mas gwapo sa lalaking ito. Para siyang may filter ng kagandahan sa kanyang paligid. "Nandito ba si Hiling Su?" tanong ng gwapong binata sa salesledi. "Ay, ang gwapo niya." Utal na sagot ng salesledi, "Si Hiling Su. Si Miss He ay nasa opisina. Tatawagin ko po siya." Hindi na kailangan, umiling ang gwapong binata. Tumango siya sa dalawang staff at naglakad papasok sa botika. Tinitigan ng salesledi ang likod ng gwapong binata hanggang sa mawala siya sa paningin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. "Hoy, bakit ka nakatulala?" sigaw ng katrabaho niya. "Para kang nakakita ng multo." Lumingon siya at nagtanong, "Sino kaya yon, Ate Lee?" Sumagot si Ate Lee, pinsan siya ni Miss He. "Gwapo, no?" "Sobrang gwapo," seryosong sagot ng salesledi. "Hindi pa ako nakakita ng mas gwapo sa kanya. Ang mga lalaki sa medical college ay hindi man lang makapantay sa kanya. Hindi lang siya matangkad at gwapo, isa rin siyang top-tier na martial arts genius. Siya ang martial arts champion sa Dragon Ranking. Nabalitaan ko rin na siya ang nanguna sa National Student Martial Arts Competition." Nanlaki ang mga mata ng salesledi sa gulat. Sa panlabas na anyo pa lang, para na siyang bituin sa langit. Dagdag pa ang mga titulo niya, naging buwan na siya. Kahit sino pa siya, napakalayo niya sa kanya, at isa siyang nilalang na titingalain na lang niya. Umiling ang salesledi at itinuon ang pansin sa kanyang trabaho. Pero paminsan-minsan, hindi niya maiwasang sulyapan ang opisina ng kanyang amo, umaasang makita muli ang figura ng binata. "Sana makita ko siyang muli," sabi niya sa sarili. Sa loob ng laboratorio, abalang-abala si Hiling Su sa pagtitimbang ng mga sangkap na kailangan ni Luzeng. Pagpasok ng binata, nagtanong siya, "Handa na ba ang lahat?" Mabilis na sumagot si Hiling Su, "Handa na. Nasa loob na lahat." Tumayo lang si Luzeng at itinaas ang kanyang mga kamay. Kusang lumapit ang kanyang magiging asawa na si Hiling Su para isuot sa kanya ang damit ng pharmacist at ang protective mask. "Magaling, malamig na sabi ng binata. Nag-aalalang sabi ni Hiling Su, "May problema na naman sa side ng nanay ko. Kailan mo ako matutulungan?" Malamig na sumagot ang binata, "Sige, pagkatapos kong gawin to, huwag kang mag-alala." Napansin agad ng kanyang magiging asawa na tila mas lumakas ang aura ni Luzeng. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay at pinagpawisan. Ang bilis niyang umangat ng martial arts level sa loob ng maikling panahon. Nakakatakot. Sandaling tiningnan ni Luzeng ang laboratorio at sinimulan ang paggawa ng gamot. Sa lakas ng kanyang mental energy, sigurado na mas mataas ang efficiency niya kaysa sa ilang 6th level pharmacist. Mabilis niyang inayos ang mga sangkap at bawat galaw niya ay eksakto at perpekto. "Simulan na natin," sabi niya. Ang high-level refining room sa harap ni Luzeng ay na-upgrade na ni Hiling Su. Naging isang maayos na planta na ito ng gamot. Isang gintong tubo ng gamot ang mabilis na ginawa at inilagay sa harap ni Luzeng. "Tagumpay," sabi niya. Kinuha niya ang isang tubo, sumipsip ng kaunti, at sinabi, "Hindi masama."
Ininom niya ang buong tubo. Sa tulong ng kanyang mental energy, walang natirang kahit katiting na gamot. Mabilis na naramdaman ni Lu Zeng ang epekto ng gamot. Isang mainit na daloy ang kumalat sa kanyang katawan, bahagi nito ay naging ki at dugo, bahagi nito ay pumunta sa pagitan ng kanyang noo, at ang isa pang bahagi ay nagtipon sa kanyang dibdib. Ang itlog na kasing laki ng dugo ay dahan-dahang namuo at naglalabas ng maraming kulay na ilaw. Ang ikalawang pagbubuo ng blood pill, sabi ni Lu Zeng. Tiningnan ng binata ang mga gamit na natira at bumulong, nagastos na ako ng daan-daang milyon sa mga sangkap. Kung papalitan ko ang lahat ng cells sa katawan ko ng immortal cells, baka maging astronomical ang halaga. Kinamot ni Lu Zeng ang kanyang baba. Ang negosyo ni Ling Su ay kumikita lang ng bilyon kada taon. Kailangan ko ng mahabang panahon para makapag-ipon ng sapat na pera. May naisip ang binata. Tama. Narinig ko na kapag pumunta ka sa battlefield, para ka na ring pumulot ng pera, basta may lakas ka. Hinubad ni Lu Zeng ang kanyang damit ng pharmacist, itinapon ang mask at gloves, at lumabas ng laboratorio na kalmado ang mukha. Hindi na ako dapat magpatumpik-tumpik pa. Kailangan ko nang umalis. Sana hindi ako niloloko ng mga netizens, sabi niya. Pumunta si Lu Zeng sa Beihai Airport. Tinitigan ng binata ang kanyang phone. Parang abala si Du Shuzuo. Wala siyang oras para tumawag. Sabi niya ipapasundo niya ako kina Dong Qingsu at Qin Xiaojun, pero binago niya ang plano. Baka alerto ang frontlines kaya kailangan silang i-recall. Sumandal si Lu Zeng sa kanyang upuan at tiningnan ang langit sa labas ng bintana. Ang ganda ng tanawin sa harapan ko ay dahil sa mga sundalo na handang magbuwis ng buhay. Kung may pagkakataon akong lumahok sa pagprotekta sa kapayapaang ito, dapat akong magpasalamat. Nalaman niya mula sa system na may maraming mithril at mithril veins sa lalim ng Eastern Military Region na inookupa ng mga halimaw. Kung gusto kong kumita ng malaking pera sa maikling panahon, baka kailangan kong magmina. Dati na rin naman akong nagmina. Naalala ng binata ang pagmimina niya sa Mount Daozao. Sa airport, naghiyawan ang mga eroplano. Isang puting eroplano ang lumapag, at sumunod dito ang isang itim na fighter jet. Tumayo ang mga tao sa waiting room. Isa sa dalawang estudyante ang sumilip sa bintana at sumigaw, "Nandyan na ang eroplano natin." Pero bakit may fighter jet din? Baka may misyon. Tara na. May announcement na, sabi ng isa. Biglang napadaan si Lu Zeng at nagbulungan ang mga estudyante. Ang gwapo niya. Lumapit ang dalawang estudyante kay Lu Zeng. Sasabay ka rin ba sa eroplano? Saan ka pupunta? Ngumiti si Lu Zeng at sumagot, hindi pareho ang eroplano ko at ang eroplano nyo. Tinuro ng isang estudyante ang itim na fighter jet sa malayo. Huwag kang ngang magbiro. Isa lang ang pasaherong eroplano dito. Kung hindi ka sasakay dito, saan ka sasakay? Tiningnan din ng isa pang estudyante si Lu Zeng at sinabing, ang nakakatawa mo. Nakakatuwa ka. Biglang binuksan ng piloto ng eroplanong militar ang cockpit at kumaway sa kanila. Akala ng dalawa na sila ang kinakawayan, kaya kumaway din sila. Ay, kinawayan tayo. Nang makita ng dalawa na yumuko ang piloto nang lumapit si Lu Zeng, napagtanto nila. Ay, hindi. Sinusundo siya ng fighter jet. Hello, magpakilala tayo. Ako si Qin Huaihu, mula sa 1,182 na Division ng Eastern Military Region sa ilalim ni Major General Du Fiu. Napatingin si Lu Zeng sa ranggo ng lalaki. Pareho sila ni Dong Qingsu at Qin Xiaojun na may ranggo ng instructor, pero mayroon siyang karagdagang star, rank ng koronel. Hello, Lu Zeng, sabi niya at nakipagkamay kay Qin Huaihu. Magkamag-anak ba kayo ni Qin Xiaojun? Tumawa si Qin Huaihu. Iyon niya ako. Nakita ni Lu Zeng ang ranggo ni Qin Huaihu. Mas mataas ang ranggo ni Colonel Qin Huaihu kay Dong Qingsu. Nagtanong siya, pupunta na ba tayo sa Eastern Front Lines? Bakit wala sina Dong Qingsu at Qin Xiaojun? Umiling si Qin Huaihu.
May bagong rift na lumitaw. Kailangan silang tumulong sa laban. Pupunta tayo para sumaklolo at para sunduin ka. Tayo na sa front lines. Ganoon ba? Tumango si Lu Zeng. Wala akong problema. Medyo excited pa nga ako. Nagulat si Colonel Qin Huaihu sa sagot. Hindi ka ba natatakot? Sumagot si Lu Zeng, wala naman. Gusto ko talagang pumunta sa front lines. Sa isip ni Qin Huaihu, ito ba ang confidence ng isang young grandmaster? Pinagpawisan siya. Marami na akong taon sa battlefront, pero 6th level pa lang ako. Hindi ko pa masilayan ang pintuan ng grandmaster. Baka hindi na ako maging grandmaster sa buhay na ito. 57 years old na ako. Kabataan pa si Lu Zeng, pero nasa dulo na ako ng career ko. Tanong ni Lu Zeng, pwede mo bang ikwento sa akin ang sitwasyon sa Eastern Military Region? Tumayo ng tuwid si Qin Huaihu at sinabi, ang labanan sa Eastern Military Region ay tense pa rin. Medyo humupa ito sa nakalipas na 2 taon, pero baka mahirapan na naman tayo dahil sa bagong rift. Ang bagong rift ay posibleng ma-assess bilang isang A-level rift. Kung ganito, baka kailangan pang ilipat ang buong Eastern Military Region. A-level? Tanong ni Lu Zeng. May classification din pala ang mga rift. Naman, sagot ni Qin Huaihu. Ang level ng rift ay depende sa laki, dami ng halimaw, at level ng mga halimaw. Ang pinakamababang A-level ay mayroong 5th level na halimaw. Hindi na natin maisip kung gaano kalakas ang nasa ilalim. Ang pinakamalakas ay ang 6th level rift. Sa buong mundo, 9 na 6th level rift pa lang ang natuklasan. Buti na lang walang ganoong rift sa Long Country. Sunod ang S-level, S-level, at A-level. Ano ang A-level rift? Tanong ni Lu Zeng. Sagot ni Qin Huaihu, kahit ang 8th level. Grandmaster ay nanganganib sa A-level rift. Ganoon ba kalakas? Tanong ni Lu Zeng. Paano pa kaya ang A-level, A-level, S-level, at S-level? Hindi ba mahihirapan ding mabuhay ang 9th level Martial Saint? Sa teorya, sagot ni Qin Huaihu. Pero walang Grandmaster o Martial Saint na gustong pumasok sa ilalim ng rift. Basta hindi ka masyadong pumapasok sa loob, mabubuhay ang 5th level at 6th level na martial artist sa A-level na rift. Naintindihan na ni Lu Zeng. Parang isang game. Ang rift ay isang laro kung saan mas malalim, mas mahirap. Basta hindi mo gustong tapusin ang game at nag-ipon ka lang ng experience, wala kang masyadong problema. Maraming kuweba na hindi mo na kailangan pang pasukin. Kailangan mo lang maghintay sa labas at patayin ang mga halimaw na lalabas. Yan ang ginagawa namin sa frontlines, sabi ni Qin Huaihu. Kinuyom ni Lu Zeng ang kanyang mga kamay at sinabing, kung kaya kong tapusin ang 6th level rift, pwede kong ilantad ang katotohanan tungkol sa pagsalakay ng mga halimaw.